Hello po, Miss Kay. At magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng listeners ng inyong programa. Sa paningin po ng iba, perpekto na ang buhay ko. Magandang posisyon ko sa isang bangko. Maayos ang dalawang palapag naming bahay at pulis po ang asawa kong si Daniel. Pero nag-ibang lahat nang dahil kay Mateo. Binata na kahit may edad na, gwapo pa rin. Siya ang tagalinis ng bahay namin. Sabi nila, ang dumi ay madaling linisan ng sabon at tubig. Pero paano kung ang mismong tagalinis ang mag-iwan ng dungis sa pagkatao mo? Isang dungis na ayaw mo nang matanggal dahil unti-unti mo ring nagustuhan. Miss Kay, ako po si Jana. 31 years old na po. At ito ang lihim kong kasalanan. Sa totoo lang, kung titingnan mo ang buhay ko mula sa labas, masasabi mong perpekto. May maayos akong trabaho bilang loan officer sa isang government bank dito sa amin. Maayos ang kita, naka-aircon maghapon at may steady pa akong career. Tuwing Sabado at Linggo, wala akong pasok pero hindi ko na kailangan magpakahirap, maglinis, mamalengke dahil may gumagawa na noon para sa akin. Ang asawa ko namang si Daniel, isang pulis. Straight 1 week ang duty, kaya naman karaniwan mag-isa lang ako sa dalawang palapag naming bahay. Silent night palagi ang drama ko rito mula Lunes hanggang Biyernes. Dahil pareho kaming busy at medyo malaki rin talaga tong bahay. Doon pumasok sa eksena si Mateo. Si Mateo ay 38 years old na. Kapitbahay lang din namin. Binata pa to at kilala sa lugar namin bilang Jack of all trades. Ano man ang kailangang ayusin, sirang gripo, kuryente, pagdadamo o paglilinis ng kung ano-ano. Kayang-kaya niya. Tuwing Sabado at Linggo ng umaga, pumupunta siya sa bahay para maglinis ng bakuran, mag-mop ng sahig, mag-vacuum at siya rin ang namamalengke para sa akin. Nung una, sobrang formal lang ng usapan namin. Magandang umaga, Mateo. Ito pala yung pambili ng groceries. Nailista ko na rin yung mga kailangan mong bilhin. Nasa lamesa lang. O kaya naman, yung gate pakisara pag umalis ka ha? Ganun lang. Deadma lang ako sa kanya habang nakatutok sa laptop ko para mag-check ng mga email sa bangko. Pero mahirap palang tiisin ang tahimik na bahay kapag may taong katulad ni Mateo sa paligid. Likas kasing kalog at mapagbiro tong si Mateo. Walang kaarte-arte sa katawan. Isang Sabado ng umaga, habang nagtitimpla ko ng kape sa kusina, narinig ko siyang nagmamap ng tile sa living room habang kumakanta at nagkakapiyok-piyok pa. Natawa ko nang hindi ko namamalayan. Jana, tawag niya nung napansin niyang tumatawa ko at nakatingin sa kanya mula sa counter. Baka naman pwedeng may dagdag na talent fee tong pagkanta ko. Abay pampagising din yan habang nagtatrabaho ko dyan sa laptop mo. Naku, ewan ko sa'yo Mateo. Maglinis ka na nga lang dyan. Sagot ko na lang at napapailing. Pero sa loob-loob ko, natutuwa ko sa kanya. Mula nung araw na yon, lagi na kaming nagkakakwentuhan. Sasabihin niya sa akin yung mga chismis sa barangay. Habang ako naman, nakikinig at tumatawa sa mga hirit niya. Sa kanya ko nalalaman yung mga chismis na nangyayari. Sa totoo lang Miss Kay, sobrang simple lamang niyang lalaki. Pero nakakatuwa. Kasi ako, sanay akong sa bahay lang. Walang kausap. Sa trabaho naman, sobrang seryoso. Introvert din ako kaya hindi ako mahilig lumabas at mas gusto ko na lang na magstay sa bahay. Pero pagdating sa kanya, lumalabas ang kakulitan ko. Nung minsan nga, nag-car wash siya sa garahe. Mainit ang panahon noon, kaya naman pinagtimpla ko siya ng iced tea. Salamat ma'am, hulog ka talaga ng langit. Sabi niya habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit yung bimpo niyang nakasabit sa balikat. Maputi si Mateo, Miss Kay. Malinis ang balat at halatang may katawan dahil sa mga manual labor na ginagawa niya araw-araw.
Pag inaabot ko yung baso sa kanya, napapansin ko yung mga braso niya. At minsan, hindi ko talaga maiwasan na hindi mapatingin. Doon may mga simpleng sandali na nararamdaman kong may kakaiba. Yung tipong Biyernes pa lang ng gabi, imbis na ma-excite ako kasi weekend at makakapagpahinga ako, nare-realize ko na inaabangan ko pala ang pagdating ni Mateo kinabukasan ng 8 a.m. Wala lang naman nung una, pero ramdam ko sa sarili ko na tuwing Sabado at Linggo, mas nag-aayos na ako ng suot kong pambahay. Hindi na lang yung lumang t-shirt at pajama. Bigla akong naging conscious sa itsura ko kapag alam kong nandito na siya sa bahay. At naramdaman kong hindi lang din ako ang may problema sa ganitong pakiramdam. Minsan kapag naglalakad ako papuntang kusina at naglilinis siya sa tabi, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Kapag nagtatama ang mga mata namin, mabilis siyang ngingiti at magbibiro ulit para lang hindi ko mahalata. Wala pa kaming ginagawang masama, walang hawakan, walang aminan, pero sa bawat palitan ng tingin at simpleng asaran, alam kong may maliit ng apoy na nagsisimulang magningas. Lumipas ang ilang linggo na ganun lang kami. Simpleng usapan, kaunting asaran at mga patagong tinginan kapag nagkakasalubong. Pero alam mo yung pakiramdam na kapag may inipon kang tensyon sa pagitan ng dalawang tao, konting patak lang ng langis, biglang liyab agad. Yun mismo ang nangyari sa amin isang Sabado ng hapon. Maliwanag ang sikat ng araw sa labas at medyo mainit ang kalangitan. Tapos na si Mateo sa pagbabacuum sa ikalawang palapag at pababa na siya sa hagdan, bitbit yung balde at mga basahan. Ako naman, nakatayo sa may dining table habang nag-aayos ng mga resibo para sa buwan ng gastusin sa bahay. Nakashort lang ako na pambahay at sando. Ang mga damit na dati-dati wala akong pakialam kung isuot. Pero nitong mga nakaraang linggo ay alam kong pinapansin niya. Ma'am Jana, tapos na po yung sa itaas. Imamab ko na lang tong sa may kusina bago ako umuwi. Tawag niya habang naglalakad papuntang sink. Sige Mateo, salamat. Iiwan ko na lang yung bayad mo sa lamesa ha. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Bagaman ng totoo, sobrang bilis na naman ang tibok ng puso ko. Pumunta siya sa likod sa may laundry area para mag-ipon ng tubig sa balde. Narinig ko ang pag-agos ng tubig mula sa gripo. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. Pero nakaramdam ako ng uhaw, kaya naglakad ako papuntang kusina para kumuha ng cold water sa refrigerator. Nang makarating ako sa may pinto ng laundry area, nakita kong nakatayo si Mateo habang nakatalikod sa akin. Nakatagilid siya ng kaunti habang nagpapahinga. Dahil mainit ang panahon, tinanggal niya muna yung suot niyang pangtaas. Tapos bigla siyang humarap at nagulat nung makita akong nakatayo sa may pintuan. Naku Jana, pasensya na. Dali-dali niyang sabi habang kinukuha yung t-shirt na nakapatong sa tabi. Hindi, okay lang. Mainit naman talaga. Nauutal kong sabi. Dapat ay tumalikod na ako noon at bumalik sa living room. Pero ilang segundo akong natigilan. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nahiya. Napansin iyon ni Mateo. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong yon, nawala ang nakasanayan niyang biro sa mukha. Wala na rin ang pagiging palatawang kapitbahay na madalas kong nakikita. Sandali kaming nagkatitigan bago ako tuluyang umiwas ng tingin. Jana, mahinang banggit niya. Napatigil ako. Bakit Mateo? Lumapit siya sa akin. Bawat hakbang niya ay lalo akong kinakabahan. Alam mo bang matagal na kitang pinagmamasdan? Bulong niya habang nakatitig. Tuwing Sabado at Linggo, hindi ako pumupunta rito para lang sa pera. Pumupunta talaga ako rito para makita ka. Mateo, ano bang sinasabi mo dyan? Alam mo namang may asawa ko, hindi ba? Huling hirit ng konsensya ko. Pero ang boses ko mismo ay parang nagmamakaawa na wag siyang huminto. Alam ko. Pero alam ko ring malungkot ka rito tuwing nag-iisa ka. Sagot niya. Wala akong naisagot, Miss Kay. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Pareho naming alam na may mga salitang hindi na kailangang sabihin. Maya-maya,
Bahagyang inabot o bahagya niyang inabot ang kamay ko at agad siyang huminto na para bang hinihintay ang magiging desisyon ko. Hanggang sa hinalikan niya ako, Miss Kay. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako umatras ng mga oras na yon at sa halip, tumugon ako. Teka, hindi dapat to. Mahina akong sabi. Alam ko, sagot niya. Pero kahit pareho naming alam yon, walang sino man sa amin ang umalis. At doon, muling naglapit ang labi naming dalawa hanggang sa tuluyan kong naisuko ang sarili sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may isang bagay na nagbabago sa pagitan namin. Isang bagay na matagal ko nang pilit hindi pinapansin. Mula sa araw na yon, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang pakikitungo namin sa isa't isa. At ang mas nakakatakot, alam kong hindi pa doon matatapos ang lahat. Tumingin siya sa akin. May kaunting kaba sa mga mata niya. Galit ka ba? Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa may sink. Pulang-pula ang pisngi ko. Pero sa kabila ng kaba at takot na baka may makakita sa amin, may isang bagay akong na-realize na mas nakakatakot. Alam niyo yung masaya ko. Pakiramdam ko ay nabuhay ulit ako mula sa napakahabang pagkakatulog. Hindi, mahina akong sabi, pero kailangan mo nang umuwi bago pa may makapansin. Kinuha niyang kanyang bayad sa mesa nang hindi na nagbiro tulad ng dati. Bago siya lumabas ng pinto sa likod, huminto siya at tumingin sa akin. Tatawag ko sa'yo mamaya. Magbi-video call ko sa'yo mamayang gabi. Tumangulang ako. Tong gabi nga yun, habang nakiga ako sa malawak at malamig naming kama ni Daniel, nakatitig lang ako sa kisame. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa tabi ng unan. Isang unknown number sa WhatsApp, pero alam ko na kaagad kung sino. Pinindot ko ang answer. Lumabas ang mukha ni Mateo sa screen. Nakiga rin siya. Nakatingin sa akin ng may magandang ngiti. Gising ka pa? Iniintay mo siguro ako, no? Tanong niya sa mahinang boses. Sus, ang kapal naman ng mukha mo. Wala, hindi lang ako makatulog. Sagot ko habang nakatagilid ang ulo sa unan. Iniisip mo ba yung nangyari kanina? Oo naman, alangan naman hindi ko isipin yun. Alam mo Mateo, nakakatakot. Pero hindi ko alam bakit hindi ako nagagalit sa'yo. Pag-amin ko. Nung gabing yon, nag-usap kami sa phone hanggang madaling araw. Hindi lang tungkol sa nangyari sa kusina, kundi tungkol sa mga buhay namin. Nalaman ko yung mga pangarap niya na hindi natuloy at naipagtapat ko sa kanya kung gaano ako nalulungkot sa sitwasyon namin ni Daniel. Habang nakatitig ako sa mukha ni Mateo sa maliit na screen ng phone ko, na-realize ko na wala na itong atrasan. Ang dating malinis na bahay at maayos kong buhay ay tuluyan ng pumasok sa isang lihim at delikadong laro. Lumipas ang ilang linggo at ang dating tahimik kong Sabado at Linggo ay naging paborito kong mga araw sa buong linggo. Ang gawaing bahay ni Mateo na dati simpleng paglilinis lang ay naging dahilan na lang para magkaroon kami ng oras sa isa't isa. Tuwing Sabado ng umaga, pagdating niya ng 8:00, nag-iiba agad ang amoy at pakiramdam ng bahay. Habang nagpupunas siya ng mga muebles sa sala o nagmamap sa kusina, nakatayo lang ako sa malapit. Magsisimula sa simpleng kumustahan, mapupunta sa asaran, at kapag sigurado kaming walang nakatingin mula sa bintana ng bakuran, magtatagpo ang mga labi namin sa likod ng saradong pinto. Mabilis ang halik, maigpit na yakap, habang nagtitimpla ng kape. Nakakakonsensya pero nakaka-addict, Miss Kay. Sa bangko, mula Lunes hanggang Biyernes, ako yung respetado. Naka-uniforme, maayos magsalita at laging profesional. Pero pagdating ng weekend, nagiging ibang tao ko sa piling ng kapitbahay naming si Mateo. Kahit sa mga araw na nasa bahay ang asawa ko, hindi na puputol ang ugnayan namin ni Mateo. Gumawa nga kami ng sikretong account sa messaging app. Tuwing gabi, kapag nakahiga ako sa kama, nagvi-video call kami. At doon ko lalong na-realize kung gaano sila magkaiba ni Daniel. Si Daniel kapag tumatawag sa gabi,
Mabilisan at sobrang formal. Nakakain ka na ba? Cold, mechanical. Taas afternoon, good night na. Si Mateo naman, kapag magka-video call kami, lagi kaming nagtatawanan. Titiisin niya yung antok para lang pakinggan ang mga reklamo ko tungkol sa mga demanding na kliyente sa bangko. Napapatawa niya ako sa mga simpleng bagay at lagi niyang sinasabi kung gaano niya ako kagustong makasama ulit. Sa kanya ko naramdaman yung atensyon na matagal ko nang pinagkait sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang isang linggo ng tanghali na halos ikamatay ko sa kaba. Maliwanag at mainit ang araw. Walang kaimpormasyon na uuwi si Daniel. Nag-message siya sa akin ng Sabado ng gabi na may 3 araw silang seminar at checkpoint operation sa kabilang lalawigan. Dahil doon, naging masyado kaming kampante ni Mateo. Nasa sala kami noon. Nakatutok ang electric fan sa aming dalawa habang nakaupo kami sa may sofa at nanunood. Tapos na kasi si Mateo sa paglilinis ng buong bahay. Pero sa halip na umuwi na, nanatili muna siya sa tabi ko. Nagkwentuhan lang naman kaming dalawa. Mateo, tanong ko habang nakatitig sa mga mata niya. Mag-40 ka na hindi ba? Pero bakit binata ka pa rin? Gwapo ka naman. At ang sipag mo pa. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Baka naman pamilyado ka na ha, tinatago mo lang. O baka naman marami ka dyang babae at pinaglolo ka mo lang ako. Natawa siya ng mahina. Yung tawang pamilyar na nakakapagpagaan ng loob ko. Ganoon talaga pag pogi, nahihiyang lapitan ng babae. Pagyayabang niya na kinatawa ko. Ano nga kasi, seryoso yung tao puro ka naman biro. Ewan ko ba? Marami namang babae dyan sa tabi-tabi pero wala talaga nagpapatibok ng puso ko. Hanggang sa napansin kita rito sa bahay ninyo at ikaw pa lang ang nagpatibok. Sus, bolero. Tsaka aminin ko sa'yo, Jana. Seryoso. Wala naman akong tinapos Wala naman akong pinag-aralan. Hindi nga ako marunong magbasa No read, no write, kumbaga. Yun nga tawag nila sa akin, hindi ba? Kaya nga, pag namamalengke ako, inaabot ko lang kay Aling Susing yung papel na sinusulat mo. Lahat ng pinabibili mo doon. Pero kahit gano'n naman, masipag naman ako. At sa'yo ko naramdaman na pwede naman pala akong mahalin kahit na wala akong pinag-aralan. Kahit na no read, no write. Aaminin ko, kinilig ako noon. Para akong bumalik sa pagiging high school student. Iniyuko niya ang ulo niya para hagkan ako. At ako naman napapikit. Pero biglang napatigil ang mundo namin. Mula sa labas ng bakuran, narinig ko ang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan na pumarada sa harap ng gate. Sumunod ang 2 maikling busina. Nanlamig ang buong katawan ko. Kilalang kilala ko ang tunog na iyon. Malamang si Daniel. Biglang napatayo si Mateo mula sa may sofa. Nawala ang lambing sa mukha niya at napalitan ng matinding takot. Akala ko ba Martes pa siya uuwi? Hindi ko alam. Hysterical ko ng bulong habang mabilis na kinukuha ang basahan sa mesa. Mateo, pumunta ka sa laundry area sa likod. Dumaan ka sa pinto sa likod bahay, bilis. Huwag kang gagawa ng ingay Dali-daling kinuha ni Mateo ang kanyang bimpo at tsinelas. Sa kabutihang palad, kabisado niya ang pasikot-sikot ng bahay. Mabilis siyang tumakbo ng walang ingay patungo sa likod habang ako naman ay nagbadaling inayos ang sarili at pinunasan ng pawis sa noo. Tumunog yung susi sa pinturing sala. At pumasok si Daniel, bitbit ang kanyang duffel bag at nakasuot pa ng kanyang uniforme ng pulis. Bagsak ang mga balikat niya at halatang pagod na pagod mula sa biyahe. Jana, tawag niya habang tinataas ang kanyang tingin. Pilit kong pinalabas ang pinaka-natural kong ngiti. Kahit na pakiramdam ko ay lalabas ng puso ko sa dibdib ko sa sobrang bilis ng tibok doon. Oh, babe, akala ko ba Martes ka pa uwi? Inilapag ni Daniel ang bag niya sa may sahig at naglakad palapit sa akin para humalik sa pisngi ko. Umiwas ako ng kaunti sa takot na baka maamoy niya ako. Napatingin si Daniel sa paligid ng sala. Biglang tumigil ang tingin niya sa gitna ng mesa kung saan nandun ang 2 baso ng iced tea na may natutunaw pang yelo. Yung baso namin ni Mateo kanina. Kumunot ang noo ni Daniel. Tumingin siya sa akin pabalik sa 2 baso at pabalik ulit sa akin. May bisita ka?
Tanong niya sa isang seryosong boses. Yung boses na ginagamit niya kapag nag-i-interrogate siya sa istasyon. Naramdaman ko ang pagpatak ng malamig na pawis sa likod ko. Pilit kong pinatatag ang boses ko habang nagdadahilan. Wala. Si Mateo lang yan, pinagtimpla ko ng iced tea kanina bago siya umalis. Bakit? Tumitig sa akin si Daniel ng ilang segundo. Napakalalim ng tingin niya, parang binabasang bawat galaw ng mukha ko. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung gaano kadelikado ang ginagawa ko. Pulis ang asawa ko, may baril, at kapag nalaman niya ang lihim namin ni Mateo, hindi lang ang kasal ko ang masisira, maaaring mapahamak din si Mateo o ako. Daan-daang tumango si Daniel. Wala. Kinuha ni Daniel ang kanyang bag at pumunta na sa taas para maligo. Nang marinig kong sumara ang pinto ng kwarto sa itaas, napasandal ako sa pader sa kusina at napahawak sa dibdib ko. Hingal na hingal ako na parang tumakbo ng marathon. Ligtas kami sa araw na ito pero alam ko sa sarili ko na ang simpleng pagkahulog ng loob at ang mga lihim na pagkikita na pinasok ko ay napakadelikado. Pero sa kabila ng matinding takot na naramdaman ko kanina, nung nag-vibrate ang phone ko sa bulsa at nakita kong nag-text si Mateo. Nababalik ako sa Sabado. Hindi ko pa rin kayang sabihin sa kanyang, huwag na siyang bumalik. Pagkatapos ng muntika naming pagkahuli nung linggong yun, parang may nagbago sa ugali ni Daniel. Hindi man siya direktang nagtanong, naging ibang kilos niya. Tuwing uuwi siya mula sa istasyon, napapansin kong mas tahimik siya at mas madalas nakatitig sa akin. Yung tipong naghahanap ng anumang mali sa bawat galaw ko. Araw ng Biyernes ng gabi, nag-text si Daniel na hindi daw siya makakauwi ng weekend dahil sa biglaang foot patrol at checkpoint sa bayan. Sa totoo lang, imbis na malungkot, nakaramdam ako ng matinding kaginhawaan. Dahil doon, muling pumasok si Mateo sa bahay nung Sabado ng umaga. Pero iba na ang aura. Mula nung muntik na kaming mahuli, mas lalong tumindi ang tensyon sa pagitan namin. Ang takot na baka mahuli at ang pananabik na magkasama ay naghalo, nagbigay ng mas matinding emosyon sa aming dalawa. Jonah, kailangan natin mag-ingat ah. Bulong na Mateo habang nakatayo kami sa may silid aklatan sa ikalawang palapag. Nakasara ang pinto at nakatutok sa amin ang malamig na hangin mula sa electric fan. Alam ko, Mateo. Sagot ko habang nakatingin sa kanya. Pero kapag wala siya rito, ikaw lang yun naiisip ko eh. Hindi ko na nga alam kung paano babalik sa dati. Ikaw naman kasi. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay at dinikit sa kanyang dibdib. Ramdam ko ang mabilis at malakas na tibok ng puso niya. Hindi rin naman ako makapagtrabaho ng maayos sa bahay. Palagi rin kitang naiisip, hindi lang ikaw. Yung video call gabi-gabi, hindi na nga sapat yun para sa akin eh. Nung halikan niya ako sa pagkakataong yun, wala na kaming pag-aalinlangan. Mas mabigat, mas malalim. Sa loob ng silid na iyon, malayo sa mga mata ng mga kapitbahay at sa anino ng asawa ko, ibinigay muli namin ang lahat. Ang bawat haplos at bawat bulong ay parang pagtaka sa totoong mundo. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat. Nakalimutan ko ang uniforme ni Daniel at nakalimutan ko ang moralidad na tinuro sa akin mula bata pa ako. Naging mabilis ang mga sumunod na linggo, Miss Kay. Ang lihim naming relasyon ni Mateo ay naging mas malalim pa. Naging sandigan namin ang isa't isa. Tuwing gabi, sa pamamagitan ng mga lihim na chat at video call, nagpaplano kami ng mga simpleng bagay. Mga pangarap na malabong mangyari sa totoong buhay pero masarap pag-usapan. Paano kung magtanan tayo? Birong sabi ni Mateo sa video call isang gabi habang nakatitig sa akin sa screen. Natawa ko ng mahina pero may kasamang kurot sa puso. Sige nga, saan naman tayo pupunta? Pulis kaya ang asawa ko, Mateo. Di kahit saan. Seryosong sagot niya. Napatingin ako sa kisame ng kwarto ko. Ang sakit ng katotohanan. Mahal ko ba talaga si Mateo? O mahal ko lang yung pakiramdam na may nagpapahalaga at nakikinig sa akin tuwing weekend? Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, huli na para umatras. Isang linggo ng hapon, habang nag-aayos si Mateo ng kanyang mga gamit sa paglilinis sa garahe. Nakatayo ako sa may pinto habang pinagmamasdan siya. Tapos na ang weekend.
bukas ay Lunes na naman. At kailangan ko na ulit isuot ang aking formal na damit at maging ang maayos at tapat na misis sa paningin ng lipunan. Jana, aalis na ako ha. Mainang sabi ni Mateo habang sinusuot ang kanyang backpack. Lumapit ako sa kanya at inabot ang kanyang bayad. Sa huling pagkakataon para sa linggong ito, pinisil niyang kamay ko at binigyan ako ng isang mabilis ngunit taos-pusong ngiti. Mag-iingat ka bukas, bulong niya. Mag-iingat ka rin. Magme-message ka mawing gabi ha, tugon ko. Tumango siya at dahan-dahang lumabas ng gate. Pinagmasdan ko ang paglalakad niya pabalik sa kanyang bahay sa dulo ng aming kalye. Nang masara ko ang gate at makabalik ako sa loob ng tahimik na bahay, napaupo ako sa may sofa. Tumingin ako sa paligid. Malinis ang sahig, nangingintab ang mga mesa at maayos na ang mga gamit. Trabahong mabilis at maayos mula sa aming tagalinis. Pero sa kabila ng kalinisan ng bahay na ito, alam kong ang loob ng puso at buhay ko ay punong-puno na ng dungis at lihim. Alam kong balang araw lalabas at lalabas ang katotohanan. Walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kapag isang pulis ang nakatali sa buhay mo. Maaaring magkagulo, maaaring may masaktan at maaaring mawala sa akin ang lahat. Ang trabaho ko, ang reputasyon ko at ang pamilya ko. Pero habang nakahawak ako sa cellphone ko at naghihintay ng notification mula sa kanya, narealize ko ang isang bagay. Ang tagalinis ng aming bahay ay hindi basta isang kasalanan. Si Mateo, ang tanging bagay na nagpadama sa akin na buhay ako sa gitna ng napakalamig at napakatahimik kong mundo. At hanggang hindi pa dumarating yung araw ng paniningil, patuloy ko nga hawakan ang lihim na ito anuman ang maging kapalit. Naisip ko nga rin minsan, Miss Kay, kung talaga bang walang alam si Daniel. Minsan kasi kapag nakatitig siya sa akin habang kumakain kami ng hapunan tuwing linggo ng gabi, pakiramdam ko ay nababasa niya ang bawat kasalanan ko. Kami naman ni Mateo, natutunan na naming mamuhay sa lilim ng lihim na ito. Nalinis man ni Mateo ang bawat sulok ng aming bahay tuwing Sabado at Linggo, alam kong ang sarili kong puso ay hindi na kailanman magiging malinis tulad ng dati. Ang bawat sabong o sabong pampaligo, ang bawat pabango at ang bawat ngiti ko sa bangko ay may bakas na ng isang lihim na buhay. Isang kasalanang linggo-linggo kong inuulit, ngunit kailanman ay hindi ko pinagsisihan, Miss Kay. Pero katulad nga ng sinasabi nila, ang relasyon na mali ay hindi naman magtatagal. Halos 1 taon, Miss Kay, nung naging lihim kong kaluguyo si Mateo. Yes, umabot po kami ng ganun katagal. Hanggang sa bigla, unti-unti parang parehas kaming nagsawa. At isang araw nga, nalaman ko na lang na may nabuntis na siya dahil nga hindi na rin siya pumupunta sa bahay. Wala siyang paliwanag, basta bigla, boom, wala nang paramdam si Mateo. Well, nasaktan ako ng una pero ganun siguro talaga. Baka nahiya na lang din siya sa akin kaya hindi na siya nagparamdam. Unti-unti natanggap ko rin naman. Ang kainaman nga lang, hindi nalaman ng asawa ko ang nangyari. Ngayon, kami pa rin ni Daniel, Miss Kay, ang magkasama. At heto nga, nainggit yata siya nung malaman niyang may anak na si Mateo. Dahil ngayon, sinasabihan niya ako na itigil ko na raw ang uminom ng pills at mag-baby na raw kami. Hindi ko man maibabalik ang nakaraan, babawi na lang ako sa future para pagbayaran ang nagawa ko kay Daniel. Alam kong may magagalit o maraming magagalit at sasabihin na matapos kong maglandi ay parang wala lang. Siguro hindi lang naman ako ang may ganitong kwento. At kaya sa isipin, gawin mo na lang tong lesson sa buhay mo at ipangakong hindi mo na ulit gagawin pa. At kung dumating man ang panahon na si Daniel ang magloko, di quits na lang kami. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Kay. Nagmamahal, Jana.